iparamdam mo sa bawat isa po sa amin ngayon ang presensya mo na nasa kalagitnaan ka po namin. At nawa, O Diyos, tulungan mo po kami ngayon na masamba ka namin sa pamamagitan po ng pakikinig ng iyong mga salita. Tanggalin mo po anuman po yung distraction, tanggalin mo po anuman po yung mga dala-dala naming mabigat, Panginoon, ay isang tabi muna po namin para may bigay po namin yung focus po namin sa iyo ng 100% kasi karapat dapat ka pong pakinggan, karapat dapat kang purihin, at karapat dapat ka pong pasalamatan. Tanggapin mo po, O Diyos, ang aming pagsamba sa iyo sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong mga salita. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede pong mo po, mga bata, Sunday School. Good morning. Good morning po sa ating lahat. Okay, so mukhang konti tayo, no? May mga puwang, no? So siguro nasa bakasyon pa yung iba. So mainit, no? Sobrang init. So yung aircon natin parang nagkukulang na 25 pero syempre nagtitipid tayo. So pero sa biyaya ng Diyos nandoon ang protection niya sa atin, no? Amen. So inaanyayahan ko rin kayo na ingatan niyo rin yung kalusugan ninyo because hindi natin alam, 'di ba? Sobrang init sa labas. At natutuwa ako nandito ulit sila Sister Giosa at saka sila no? So maraming, yung iba nasa Cavite na, hindi natin nakakasama ngayon, but I hope they continue to worship God every Sunday. Okay? So ngayon, nandito tayo sa, of course, Elijah Christian Fellowship at nandun pa rin tayo sa Book of Acts. No? Andito yung ministry ni Peter na pinag-uusapan natin at na nakita natin no, kung paano kumilos ang Diyos sa kanila, sa mga apostles. And pag-uusapan natin ngayon, no, last week, pinag-usapan din natin yung mga kasalanan ng mga mananampalataya. Remember, this is dito nag-start ang church. No? Di ba, remember na nung sino lang yung unang followers, 120 followers. Di ba, nasa upper room sila. And then they continue to pray. Sabi, antayin nyo yung banal na spirito na pangako ng Diyos. Tama? And then inantay nila nung pagkababa ng banal na spirito, napuspos sila ng banal na spirito at nagkaroon ng dilang apoy sa bawat ulo nila. And then lahat ito nasaksihan ng iba't ibang dako sa mundo because nagkaroon ng malakas na tunog, na ugong. And this is not supernatural because, for example, like this, no? Kulob ito. Pero kayo ay makakarinig ng malakas na ugong. Di ba? So parang hindi siya normal, no, para sa atin. So hindi siya ma-explain ng science because ang Diyos ang may gawa nito. Amen po ba? So maintindihan natin, no, sabi ng mga tao parang sila ay mga lasing dahil sila ay nagsalita ng iba't ibang wika. But Peter stand. Di ba? Nangaral si Peter at ilan ang unang sumampalataya? Ha? Hindi, 3,000. 3,000. So number of men lang to. So dagdagan natin kung kasama nila yung mga asawa nila or may mga anak sila. So 6,000. But the second one, nangaral si Peter, ilan ang naniwala? 5,000. No? Hanggang sa, and so on, at dumami ang followers nila. Approximately, nung last time na pinag-uusapan natin, approximately 20,000 followers na. Okay? So dito na, ang mga kasalanan ng mga mananampalataya, ang unang pinag-uusapan natin ay pagkukunwari. So, walang nalilingid sa Diyos. Okay? Sa bawat puso natin, alam ng Diyos kung anong nais ng puso natin. Alam ng Diyos kung anong binabalak ng puso natin. Okay? So the reason why, kung kayo ay nakaupo dyan ngayon, no? Alam ng Diyos kung anong reason natin kung bakit tayo nakaupo ngayon dito. Amen po ba? Walang nalilingid sa Kanya. Hindi porket na nakaupo ka dyan, pwede mong gayahin yung mga katabi mo na nag-praise the Lord, nag-hallelujah o nag-amen at sumasayaw habang nag-worship tayo, kabiling ka nila. Tama po ba? Because again, God sees your heart. Okay?
walang nalilingid sa puso na sa Diyos. At alam niya kung anong nasa loob natin. So we can play na as if na kabilang tayo as mananampalataya, pero hindi natin pwedeng pagtaguan ng Diyos. Amen po ba? And then, ang sabi, may parusa. So, naalala natin yung kay Ananias and then kay Sapphira, na right there and then, may parusa. Pinarusahan sila ng Diyos. At doon ay nalagutan sila ng hininga. Alam natin yung kwento. And baka sinasabi mo, Brother DJ, wala pa naman nangyayari sa akin. Hindi natin alam. Hindi natin alam. But again, sabi nga ng Lord, yet I will not leave the guilty unpunished. So hindi natin alam. Pero wag na nating antayin. Amen po ba? Wag na nating antayin. At talagang alamin na natin, Lord, ano bang gusto mo sa buhay ko? Lord, tulungan mo ako na makaalis ako sa sitwasyon kong ito. Okay? So, and then yung paglilinis sa simbahan. So, sabi nga natin, di ba, yung pinag-uusapan natin, kung ang bulok na kamatis ay hinalo mo sa mga matitinong kamatis, lahat sila may bubulok. Kaya nga, dapat isa-separate na. Ito na yung pagsasala ng Panginoon sa atin. Okay? Kasi bakit? We have to be holy because God is holy. Amen po ba? Hindi pwedeng maghari ang Diyos sa buhay mo kung hindi ka banal. Amen po ba? So, kailangan tayo ay nasa makadiyos na pamumuhay nang sa ganon, maging buhay ang Diyos sa puso natin at maghari ang Diyos sa buhay natin. Okay? So ngayon, pag-uusapan natin ay yung 5 kailangan natin sa pag-ebanghelyo. No? So siguro, lahat ba tayo dito nakaranas ng nag-apply ng trabaho? No? Lahat tayo nakaranas mag-apply ng trabaho. Di ba merong pinatatawag ang kumpanya at kailangan, ang daming pupuntang aplikante. Pero ilan lang pala pipiliin. Tama? Ang dami nyo nakapila, but para ikaw ay matanggap, there's a certain requirement. Tama ba? Dapat college graduate ka, dapat may transcript ka, dapat alam mo yung trabaho na tatrabahuhin mo. Tama ba? So yung iba kung hindi ka qualified, merong recto. No? Merong magpapagawa ng diploma. Pero again, kung hindi ito tunay, hindi ka magpapatuloy. Bakit? Hindi ka matatanggap. Okay? So pero kung ikaw ay tunay, at yung totoo, yung requirements mo, at ikaw ay qualified sa trabaho hinahanap nila, kaya mo kahit anong problema dadanasin mo, pagpapatuloy ka. Amen po? Amen. So, pag-usapan natin itong 5 kailangan natin sa pag-ebanghelyo sa Book of Acts, chapter 5, verses 12 to 16. Pwede po ba tayong tumayo bilang respeto sa ating Diyos? Sa 12, maraming himalang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Sa portiko ni Solomon, nagtitipon ang mga mananampalataya. Ngunit natatakot sumama sa kanila ang mga di mananampalataya, kahit na pinupuri sila ng mga tao, ng mga ito. Samantala, parami ng parami ang mga lalaki at babaeng sumasampalataya sa Panginoon. Dinadala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilalagay sa mga papag at banig upang pagdaan ni Pedro ay matamaan man lamang ng kanyang anino ang ilang sa kanila. Dumating din ang maraming tao mula sa mga karatig bayan ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinapahirapan ng masasamang espiritu. At gumaling silang lahat. Amen. Manalangin tayo. Ama namin Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, sa iyong salita. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, na maintindihan po namin ang nais mong sabihin, Panginoon. Muli, Panginoon, i-filter mo yung nais mo lamang pong sabihin ko, Panginoon, yung marinig po nila. Lord, ikaw po yung manguna, itago mo po ako sa iyong likuran, at ikaw po yung maitaas, Panginoon. Muli, maraming salamat po sa kabutihan mo. Sa ngalan ni Kristo Jesus, Amen. Tayo ba'y makakaupo? Okay, so pinagaling ang 40 years na lumpo. Naalala natin to? 40 years siyang lumpo. No? Tapos nakita ng apostle, sila Pedro, at itong lumpo na to,
he's expecting na makakakuha siya ng ginto at pilak. Tama? Kasi nalilimos siya doon eh. Tama? Pero, anong sabi ni Pedro? Meron kaming mas mahalagang pwedeng ibigay sa'yo. And this is the word of God. No? Nang sa ganon, ay sila ay maligtas. At maintindihan nila na meron palang Diyos na tagapagligtas. Amen? So, 40 years siyang lumpo at alam natin yung kwento, siya ay gumaling, no? At nakita ng buong karamihang tao. At dito, maraming sumampalataya. So, ginagawa ng Panginoon ito nang sa ganon, makuha ang atensyon ng tao. Dahil sa miracles na to. And then, ang sabi, dadalisayin ng Diyos ang kanyang simbahan. So, dito tayo ay, ito na yung pagpipili niya. Filter na niya. Dadalisayin niya, ito na yung, kasi gaya ng sabi natin kanina, we have to be holy. Kasi, ang Panginoon ay holy, banal. So, kung gusto natin pagharian tayo ng Diyos, we have to be holy. Okay? So, sabi nga natin kanina, yung 5 pag-eebanghelyo, sabi nila, para ikaw makapag-evangelize, dapat ikaw din ay banal. Bakit? Kung parang tayo dito ngayon. Kung ako ay nagsasalita dito at wala ang banal na Espiritu sa akin, there's no power doon sa sinasabi ko. Ganun din tayo. Kung tayo ay mag-evangelize sa ibang tao at tayo ay hindi naka-align ang buhay natin sa Panginoon at wala ang banal na Espiritu sa atin, walang power ang sinasabi natin. Okay? So, kaya we have to be holy. Kaya sabi ng Diyos, ituloy natin ang sinimulan ni Jesus. Remember, bago siya umakyat, there's a mandate. Diba? Sabi niya sa Matthew, go and make disciples of all nations. Sabi niya. And then teach them to obey. Okay? And then baptize them. Okay? Kaya tayo nagkakaroon ng baptism. Remember, nagbabaptize tayo hindi sa mga baby, no? Bakit kaya? Sino nakakalam? Kasi they cannot decide. Hindi pa sila, mamaya pag tinanong ni Pastor dito, nangangako ka ba sa lahat ng ito at sa Diyos na wala ka na bang ibang sasabahing Diyos kundi si Jesus lamang? Baka sabihin ng baby, o nga. Tama? So hindi pa siya makakapag-decide. Okay? So ngayon, kaya tayo binabautismohan natin ay yung mga kaya na mag-decide. Okay? Na-explain ba natin maayos? Yung kayang magsalita at kaya nila mag-decide on their own. Kaya kapag napapansin nyo dito, ang binabautismohan natin yung kaya na magsalita. Okay, so hindi baby. But again, hindi porket hindi nabautismohan ng baby, hindi na siya ligtas. Meron tayong tinatawag na special grace pagdating sa kanila. Okay? So, malinaw po ba tayo doon? Okay, so, kaya ituloy natin yung sinimulan ng ating Diyos. At sabi nga dito sa Romans chapter 10 verses 14 to 15, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? So meron pala tayong task. Okay? Hindi lang siguro si Pastor, hindi lang si Brother AJ, hindi lang si Kuya DJ. Meron tayong task. Bakit? Meron pa tayong pamilya eh. Meron pa tayong kamag-anak, meron tayong kapatid, meron tayong mga kaibigan na hindi pa kilala si Jesus. O hindi pa nila alam kung paano magkaroon ng kaligtasan. Tama po ba? So, meron tayong task. This is to share yung gospel ng Panginoon. Because kung hindi natin gagawin ito, alam natin lahat tayo ay may kasalanan. Tama po ba? At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam na natin to. Pero, there's a way out. Ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan, si Kristo ay nagbayad ng kasalanan natin. Siya ay pinako sa krus bilang kabayaran ng ating kasalanan. Tama po ba? Ngayon, kung tatanggapin natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, tayo ay maliligtas. But take note, huwag niyong kakalimutan yung tumalikod at magsisi sa kasalanan. Okay?
So kasi bakit? Kung sinasabi mo tinanggap mo si Kristo at naniniwala ka na si Jesus ay Diyos, you're going to obey what He said. Tama? Susunod tayo sa Kanya. Pero kaya nga, hindi ka makakasunod kung hindi mo kayang tumalikod sa kasalanan. Amen? So kaya, package siya. Kailangan, nandun pa rin yung pagsisisi, yung pagtalikod sa kasalanan. Okay? So kailangan ng repentance. At sabi dito, at paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. So, wag niyong kakalimutan. Hindi porket nakaupo lang tayo dyan, yun na lang ang task natin. Kailangan pala natin, makinig lang ba? Uupo na lang ba tayo? Hindi. Meron tayong kailangan gawin. Okay? So, marami kayo nakakausap, marami kayo nakakasalamuhang tao. If there's an opportunity to share the gospel, share it. Evangelize. Ang question, maraming kabataan ngayon, pag tinatanong sa youth fellowship, anong nagiging hindrance? Bakit hindi tayo makapag-share ng gospel? Ha? Lack of knowledge? Yes, number 1, nahihiya. Nahihiya. Bakit? Yung ba ang tingin natin sa mga nag-hallelujah, nag-amen, para silang hindi cool. Tama? Hindi sila cool. Yung mga nagba-Bible study, anong gagawin mo? Nagba-Bible study kami. Ay, ganun ba? Hindi na natin sila iimbitahin next time. At bakit? Dito pumapasok ang persecution. Tama? Kaya di ba nagkakaroon ng biro-biro? Wag na nating imbatihin yan si Brother Willie. Pa-hallelujah, hallelujah na lang yan eh. Tama? Tara, mag-inom na lang tayo. Wag na nating imbitahin yan si Henry Chan. Bakit? Hindi na umiinom yan. Pa-hallelujah, hallelujah. Pasayaw-sayaw pa nga yan sa simbahan eh. Tama? It's okay na makita tayo na, diba sinasabi nga nila, baka pinagkakamalan pa nga yung ibang Kristiyano na baliw. Bakit? Kung ano yung ginagawa. Sumasayaw, nagtataas ng kamay, yes. Sabihin na nilang baliw tayo, pero baliw tayo kay Kristo. Amen? Amen. And ang sabi ng Diyos, it is finished. Okay? It is finished. Nung nandun siya sa krus, sa crucifixion niya, sinabi niya, tapos na. Tetelestai. Bakit? Binayaran na niya ang kasalanan. Nino? Nating lahat. It is finished. Kaya kung ikaw ay maniniwala at tatanggapin mo at alam mo, tinanggap mo si Kristo bilang iyong Diyos, nandoon ang banal na Espiritu sa atin. Amen? And then tayo ay magpapabautismo. Kaya, di ba last time, ang dami natin binautismohan. No? So, nakakatuwa. Bakit? They are, accepting Jesus as their Lord and Savior. And then, take note, ang pagbabautismo ay hindi siya susi para sa kaligtasan. This is just for us to obey God. Bakit? Sabi nga niya, di ba, baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. So kaya doon ginagawa natin yon. So ito ay bilang pagsunod natin sa utos ng Diyos. So pag tayo ay naniwala sa Kanya, right there and then, ibibigay niya ang banal na Espiritu. Okay? So unlike before, they need to wait. Kasi nandito si Jesus eh. And then, umakyat si Jesus, bumaba ang banal na Espiritu. Okay? So don't be worry. Kung meron tayong mga paghihirap ngayon, ang sabi nga niya, padadala ko ang banal na Espiritu para mayroon kang katulong. Yes, katulong. So every time na nahihirapan ka, don't worry, kasi may katulong tayo. Okay? So, 5 kailangan natin sa pag-ebanghelyo. Number 1, dalisay. Remember, Ananias and Sapphira. No?
Alam natin yung kwento, si Ananias ay during that time, 'di ba, sobrang puspos nila at tuwan-tuwa sila dahil they are baby Christians eh. Baby Christians. So lahat sila ay nagbebenta ng mga ari-arian nila. So usong-uso na nagbebenta ng ari-arian noon at pinamamahagi, no? Sa lahat ng mga mananampalataya. Binibigay nila sa mga apostles at pinamamahagi ito sa lahat ng mananampalataya. Parang sa atin ngayon. So merong mga nagdadala ng pagkain, pinamamahagi, ang tawag dito, pagka Christmas, merong mamahagi ng mga laruan, delata, at kung ano-ano pa, no? So ganun din, nung time na to, ganun din sila. Na namamahagi sila, na binibenta nila ang kanilang ari-arian at yung pinagbentahan ay binibigay nila sa mga apostles at ito ay pinamamahagi sa bawat isa, bawat mananampalataya. So usong-uso ang pamamahagi noon. But again, dito sa kwentong ito, si Ananias at si Sapphira, alam natin ang nangyari. Nagkasundo sila na hindi nila ibigay lahat. Okay? So, wala namang kasalanan sana kung sinabi nila na ito lang pala. In the first place, hindi hiningi ng Diyos na ibigay nila yon, tama? Hindi nila hiningi ng Diyos na ibenta nila ang kanilang ari-arian. In the first place, hindi sila hiningan ng Panginoon. Okay? So sila mismo. Bakit? Kasi bakit? Ibang tingin eh. Pagka ikaw, nagbibigay ka eh. There's a certain of pride na nabubuo sa atin. Na gusto natin makatulong pero meron nabuboost na pride sa atin. Tama? Gusto natin iba yung tingin sa atin eh. No? And yet, isa pang sin, hindi nila sinabi ang totoo. Diba? Kaya tinanong sila ng apostle, sabi niya, Ananias, ito nga lang ba ang pinagbentahan ng ari-arian nyo? Ang sabi, opo, ito lamang po. And then right there and then, nalagutan ng hininga. No? So, sumunod, at yung mga kabataang lalaki, niligbing siya, at dumating ang kanyang asawang babae, no? Si Sapphira. And then, tinanong ulit sila ng apostles. Ito nga lang ba ang napagbentahan ng inyong ari-arian? Opo, yan lamang po ang sagot ni Sapphira. Ang sabi ng apostol, bakit ka nakipag-connive sa asawa mo? Handun siya, nilibing na. At ito na yung parating na yung mga naglibing sa kanya. At right there and then, nalagutan ng hininga si Sapphira at nilibing sila. No? So, be careful. Be careful. No? Ito na yung pagdadalisay ng Panginoon. Ihiwalay niya ang nabubulok sa hindi nabubulok. Nang sa ganon, bakit? Ito nga yung sinasabi natin, there's a certain requirement tayo. Kung hindi ka qualified, baka ihiwalay tayo. Okay? So, and then ang pinag-usapan natin nung, sabi nga, if wala ang banal na spirito sa atin, hindi natin kayang gawin yung mga bagay na ito. Bakit? Masyado kang self-centered eh. Gusto mo yung sayo lang eh. Tama? Every time na you have plans, gusto mo yung plano mo lang eh. Hindi mo sinama ang Holy Spirit eh. Hindi mo sinama ang banal na spirito eh. And sabi ng Diyos, bibigyan kita ng katulong eh. Katuwang eh. Pero hindi eh. Saan ka nag-rely? Sa sarili mo eh. Tama? Kaya hindi ka nagtataka, every time nagagawa ka ng kamay mo, nag-fail ka eh. Bakit? Hindi ka nag-consult eh. May banal na spirito kang binigay sa'yo eh. Tapos, nagtataka ka, bakit sira ang relationship mo? Bakit lugi ang negosyo mo? Bakit na parang kahit kayod ka ng kayod, parang ka naglalagay ng pera sa iyong butas na bulsa? Bakit? Self-centered ka eh. Masyado tayong magaling eh. Tama? Hindi nga tayo nag-consult eh. Lord, ito ba yung nais mo para sa akin? Lord, ano bang gusto mo para sa akin? Tinanong mo ba? So, without the Holy Spirit sa buhay natin, walang power. Kahit mag-share ka ng gospel
sa ibang tao kung wala ang banal na Espiritu sa'yo. There's no power. Okay? Again, maganda nga dito nakikita natin, there's a transformation. Kaya titingnan natin, nasa atin ba ng banal na Espiritu? O isang taong ka na nakaupo dyan pero wala pa palang transformation ng buhay mo? We have to assess ourselves. Linggo-linggo ka nandito, perfect attendance ka, pero kung walang transformation ng buhay mo, pwede mag-isip tayo. Amen? Again, hindi tayo makakaligtas sa Diyos. Hindi tayo makakapagtago sa Kanya. Okay? So, pangalawa, kapangyarihan. So, if we have the Holy Spirit, of course, we have the power na nanggagaling sa Panginoon. Hindi tayo, hindi tayo ang magaling, Ulitin ko, babalikan ko, Hindi tayo magaling. Ang magaling ay ang Diyos. Okay? So, sabi dito, ang kapangyarihan, maraming himalang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao sa portiko ni Solomon. Nagtitipon ang mga mananampalataya. And then, sabi, ngunit natatakot sumama sa kanila ang mga di mananampalataya kahit na pinupuri sila ng mga tao. Because of what happened kay Ananias and Sapphira. Tama? Natakot sila. Yung sinasamba nilang Diyos, kumikitil right there and then, pumapatay ng tao. Maraming natakot sa kanila. Maraming natakot na sumama sa kanila. But again, ang sabi dito, mas lalo silang dumami. Bakit? Yung totoong mananampalataya ay lalong sumama sa kanila. No? Ang sabi dito, samantala, parami ng parami ang mga lalaki at babaeng sumasampalataya sa Panginoon. Kasi, nakita nila totoong Diyos ang sinasamba nitong mga ito. No? And then, hindi basta-bastang Diyos ang sinasamba nito. Kung sino sinasamba nilang Diyos noon, the same na sinasamba nating Diyos ngayon. Amen? So kung anong kalakasan ng Diyos at anong miracle ng Diyos na ginagawa noon, kaya pa rin niyang gawin sa buhay mo ngayon. Amen po ba? Amen. And then sabi sa 15, dinadala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilalagay sa mga papag at banig upang pagdaan ni Pedro ay matamaan man lamang ng kanyang anino ang ilan sa kanila. Bakit? Bakit gusto nila na at least man lang matamaan kami ng anino ni Pedro? Puspos ng banal na Espiritu si Pedro. And then there's a power within him na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Hindi siya ang nakakagaling, pero ang Panginoon, ang banal na Espiritu na nasa kanya. At sinabi ng mga tao, kahit man lang tamaan kami ng anino ni Peter. Hindi ko alam kung may anino ko ngayon. Ang anino ko, pag nandito ang liwanag, nandito ang anino ko. Tama? Pero kalat ang tao during that time, ang dami. Alang lahat ng tao nandito sa likod ko. Hindi, di ba? And then there's a power. Of course, God can transfer your shadow. No? Kaya niya i-transfer. Nang sa ganun, matamaan tayo ng anino. But again, ang nagpapagaling ay ang banal na Espiritu. Ang Diyos pa rin. Okay? So, ang sabi dito, naalala ko nga yung inaagasan ng dugo, yung babae, yung dinudugong babae, 12 years na dinudugo ang babae. Nung lumalakad si Jesus, sabi niya, ang faith niya lang ay mahawakan ko man lang yung laylayan ng damit ng ating Panginoon. Grabe yung pananampalataya niya. At sabi niya, ako'y gagaling. And then, nung nahawakan niya yung laylayan ng damit ng ating Panginoon, siya ay gumaling. Okay? Amen po ba? So, He is the same God, yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Ang pagka-Diyos niya ay yun pa rin. At kung ikaw ay may dinaranas ka ngayon, may dinaramdam ka ngayon, ang kalusugan mo ay hindi maganda. Remember, merong Diyos na kaya magpagaling. Amen? Amen. So, ang sabi dito, si 16, dumating din ang mga maraming tao mula sa mga karatig bayan ng Jerusalem, dala ang kanilang mga may sakit at mga pinapahirapan ng masasamang espiritu at gumagaling silang lahat. Oh my.
Napaka-powerful ng ating Diyos. Take note hindi lang physical. Hindi lang physical sickness. Even spiritual. Sinasabi kahit pinahihirapan ng mga masasamang espiritu. Okay? So, ito po ang ating Diyos. Ang sabi, pangatlo na pala, ang bilis natin pangatlo, sabi pag-uusig, persecution. Okay? So, kung persecution, if you are a real Christian, at ikaw ay mananampalataya talaga ng Diyos, i-expect nyo ang persecution. Okay? I-expect nyo na merong pag-uusig. Tama po ba? Bakit? The prince of this world ay sino? Satan. Nasaan ba tayo ngayon? Nasa mundo pa. So ngayon, kung ikaw ay ginagawa mo ang makadiyos na buhay, do you think masaya si Satan? Hindi. Bakit? Tropa mo siya dati. Tama ba? Tropa natin siya dati. Body-body kayo. Magkaakbay pa nga kayo. Tama? Baka nga siya pa yung nagtatagay sa'yo pag umiinom ka Tama? So, pag nagdodroga ka baka nga siya pa nga yung kajaming mo Tama? So, sorry marunong ako magsalita ng medyo pangkalyang salita. So, eto yun Body-body mo siya So ngayon, sa tingin mo ba, magiging masaya siya kung ang lumalabas sa bibig mo ay ang buhay ni Kristo? Hindi. So, malamang sa malamang, there's a persecution na magkakaroon sa inyo. Tama po ba? Ipe-persecute kayo ng mundo. Okay? So, i-expect nyo na. I-expect nyo na. Baka akala ng karamihan na pag naging Kristiyano ka, gaganda ang buhay mo. Yes, nandun yung pagiging masaya. Bakit? Meron pa ring joy. Bakit? Nandun ang contentment Bibigyan ka ng kapanatagan ng Panginoon Tama? And then pag umiwas ka sa kasalanan, ang sarap sa pakiramdam Tama? Pero subukan mo, pag may kasalanan ka, at gagawin mo yung kasalanan, anong nararamdaman ng puso mo? Kumakabog. Kinakabahan. Bakit? Naglagay ang Diyos, God is a perfect God. Naglagay siya ng warning device sa body natin. Na every time na gagawa ka ng kasalanan, there's a warning. Mali ang gagawin mo at nakakonsensya ka. Amen? At ang sabi ng Bible, mamaya mababasa natin, para kang tumatakbo kahit walang humahabol sa'yo. Kaya hingal na hingal ka. Iniisip mo pa lang, kinakabahan ka na. Tama? May nakaka-relate? Tama? So, ito tayo. And then sabi sa 17, labis na nainggit sa mga apostol ang pinakapunong pari at ang mga kasamahan niyang Saduceo. Kaya't kumilos sila, dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. So, isipin natin. Kaya nga ang sabi ng Bible follow me, take up your cross. Hindi madali. Kung gusto mong sumunod, hindi madali. Meron kang krus na papasanin. No? Yung krus, hindi magaan yung maliit na krus, hindi ganito yung malaking krus. Mabigat. Okay? So, ang isang naging source kung bakit nagalit pala ang mga punong pari na to bukod sa dahil sa pinapangaral nila si Jesus, merong inggit. Bakit? Nagpapagaling tong mga apostol Tama? Yung mga bawat salita nila may kapangyarihan na mag-transform ng buhay. Inggit. And then ang ginawa nila, dinakip nila ang mga apostol. Sino itong mga Saduceo na to? These are the mataas na kapulungan. Tama tayo? These are the mataas na kapulungan sa atin ay Supreme Court. No? And then they're not believing sa resurrection. Kaya hindi sila naniniwala kay Kristo. Okay? So sabi ng 19, ngunit kinagabihay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, pumunta kayo sa templo at ipahayag sa mga tao
ang lahat ng bagay tungkol sa bagong pamumuhay na ito. Grabe, no? Nasusundan ninyo yung binabasa natin? Binalanggo sila. Bakit? Hinuli sila dahil nag-share sila ng gospel. No? Ayaw ng mga mataas na punong pari na ipahayag nila si Kristo. And then kinulong sila, pero sabi ng Panginoon kasi, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Kahit nasa bilangguan sila, gumawa ang Diyos ng miracle. Bumaba ang anghel at binuksan ang kanilang kulungan. Grabe, no? So, gusto ba natin maranasan ito? Yung miracle ng Panginoon sa buhay natin? Amen? Pero ikukulong kayo, okay? At tumahimik sila. Mukhang ayaw nila. So, yung persecution, kasama ito sa persecution. No? So, eto tayo. And then, isipin nyo. Meron tayo sa buhay natin, sa sitwasyon natin na nandun pa rin tayo nakakulong. Nakakulong tayo sa mundong ginagalawan natin. Nandun tayo sa sitwasyon na nakakulong tayo sa kasalanan. Saan tayo nakakulong? Hindi natin maiwasan ang pagbibisyo? Ano pa? Pagsusugal? O nakakulong ka sa pambababae? O nakakulong ka sa isang relasyon na hindi naman makadiyos na relasyon? O nakakulong ka sa sitwasyon mo na ang kasama mo ngayon, hindi naman yun yung asawa mo. No? Pero ang sabi ng Diyos, kaya kitang tulungan eh. Hindi natin pinag-uusapan dito, Brother DJ, mahal ko eh. Brother DJ, ang hinihirapan akong iwanan eh. Pero ang sabi ng Diyos, sumunod ka lang eh. Anong gagawin natin? Tama? Sabi ng Diyos, sumunod ka lang. Ang partnership natin sa Panginoon, gagawin mo yung part mo. And then God will do the rest. Amen po ba? Kaya kung ikaw ay matapang at gusto mong sumunod sa Diyos, do not be worried. Gaya noon, kung paano sila pinalaya sa pagkakakulong nila, kaya ka rin niyang palayain ngayon. Sa kung anuman sitwasyon ka nakakulong. Amen? Bisyo man yan, babae man yan, at kung ano-ano pa man. Pinagkakautangan. No? Kaya hindi ka na nakakulong ka na sa bahay nyo kasi hindi ka na makalabas. Dahil meron kang iniiwas ang pinagkakautangan. No? So again, kaya ka niyang pakawalan. Amen? So, and then Christian life. Sabi yung Christian life. Siyempre, pag ikaw ay sa buhay natin, Kristiyano, panatag ka. Panatag tayo. No? Masaya. Kahit may hirap, pero masaya. Okay? Parang walang masaya. Amen po ba? Kahit may hirap, masaya. Amen. Okay, so bakit? Kahit may trouble. Remember, nung kasama ng Diyos ang mga apostles during the time na nasa isang bangka sila at nandun yung storm. Lahat ng apostles ay nagkakanda takot na, natataranta na, and yet, our God, sabi nila, natutulog. Doon siguro nag-umpisa yung kantang, natutulog ba ang Diyos? Di ba? Pero hindi. Kampante ang Diyos. Bakit? Sabi nga niya, bakit kayo nararatel? Kasama niyo si Kristo. Kaya kung anong hirap ng buhay mo ngayon, kahit anong trouble ng buhay mo ngayon, kung kasama mo si Kristo, anong ikakatakot mo? Amen? Amen. Ito ang buhay natin. Una, naniwala tayo. And then, nandun na tayo. So, sumusunod tayo. And then, pangatlo, nagpatuloy. Sana hindi matapos
Bakit? Ang pinakamahirap ay yung magpatuloy. But with His grace, kaya nating magpatuloy. Amen? Dahil sa Kanyang biyaya, kaya natin magpatuloy. Sabi sa 21, kaya nang mag-uumaga na, pumasok sa templo ang mga apostol at nagturo sa mga tao. Ang kulit, no? Nakita niyo yung pagiging makulit nila? Kinulong niyo kami, Meron kaming anghel, meron kaming Diyos na nagpalaya sa amin. Kaya susundin pa rin namin kung anong sinasabi ng Diyos. So nangaral pa rin sila, pumasok sila sa templo ang mga apostol at nagturo sa mga tao. And then, nagtipon naman ang mga pinakapunong pari at ang kanyang mga kasamahan at tumawag ng pangkalahatang pulong at ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo at ng pamunuan ng Israel. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. So kataas-taasang kapulungan, ito yung sinasabi nating Supreme Court. So remember, 70 sila, tama? Plus 1, yun yung pinakapunong high priest. And then, so 71 silang lahat. And then, sinabi, pinakuha. Pinakuha nila yung mga nangangaral na apostol. Hindi, makulit, di ba? So parang ganito na yan Pumasok pa rin sila sa temple at nangaral pa rin sila sa kabila ng kahit pinakulong na sila. And then pinakuha sila ulit. At ang sabi, sa 22, ngunit ang mga ito ay wala na nang dumating doon ang mga kawal. Kaya't nagbalik sila sa kapulungan at nagulat. Wala na yung mga apostol sa kulungan. Okay? Ang sabi, nakita po namin na nakasusing mabuti. Nakasara pa. Nakasusing mabuti ang pintuan ng bilangguan at nakatayo roon ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala na kaming nakitang tao sa loob. Hindi man lamang namalayan ng bantay na wala na pala ang apostles doon. Amen? So ganun din tayo. Saan ka man nakakulong ngayon, God can free you. Kung anong sitwasyon ng buhay mo ngayon, nakakulong ka, kaya kang palayain ng Diyos. Amen? So, this is supernatural. Bakit? Nakalak pa Tama? May bantay ka pa sa labas. Hindi nila alam, wala na pala silang binabantayan. No? So, ang sabi, 24, nang marinig ito, nabahala ang mga punong pari at ang kapitan ng mga bantay sa templo. Hindi nila malubos, maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. So, na-amaze sila. Anong nangyari sa kanila? Paano silang nakalaya doon? Nakalak yung bilangguan, nakalak yung rehas. At meron pang bantay. Pero nasaan sila? So they were amazed. No? And then sabi niya, sa 25, siya namang nagpagdating ng isang taong ganito ang sabi, tingnan po ninyo, ang mga lalaking pinakulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Amen? So sana ganun din ang puso natin. Kahit anong persecution ng mundo, we're going to continue to spread the gospel of God. Amen? Because again, gaya ng kinakanta natin, yung reckless love, iniwan niya yung 99 para lang mahanap yung nag-iisa. And then this is what we need to do. We have to spread the gospel of God hanggang sa makarating doon sa nag-iisa. Amen? At mahanap natin yon. Okay? So kung titingnan natin, makulit, no? Ang kulit nila, apostle, no? So parang habang binabasa ko to para ako nakakapag-create ng isang pelikula No? So, and then sabi, nagpapatunay na si Jesus, ang Mesaya, mga tunay ang mga apostol at tunay na pananampalataya ng mga Kristiyano. Again, babalik tayo sa sarili natin. Ano na ba ang puso natin sa Diyos?
Mamaya, dasal tayo ng dasal. Lord, Lord. Pero kilala ba natin talaga kung sino si Lord? Tama? Ano ba talagang tingin natin kay Lord? Isa ba siyang maliit minsan? Minsan malaki? Minsan may bit-bit pa rin bang krus? O anong kala natin kay Lord? Lucky charm? Na kailangan natin siyang isa pamuhay dahil bakit? Para i-bless tayo? Lucky charm lang ba? No? O kung lucky charm siya, dapat ang Bible, di ba, binabasa? Kung lucky charm siya, baka hinihimas nyo na lang ang Bible. Akala nyo genie siya. Bakit? Kada pray natin, hingi lang tayo ng hingi eh. No? So bakit? Pero ang question, kilala ba natin talaga si Lord? Ang banal na spirito ba ay totoong nasa atin na? We have to go back. Lord, nasa akin ka na ba talaga? O nakaupo lang ako dito at 1 taon na ako dito pero parang wala akong nakikitang transformation sa buhay ko. So we have to assess ourselves. No? Okay? So pero again, totoong Messiah si Jesus. Amen? And then itong mga apostle na to, I hope we have that kind of heart also. Nandun yung perseverance nila, andun yung enthusiasm nila na ipamahagi ang salita ng Diyos. Okay? So, 26, kaya't pumunta sa templo ang mga kapitan, kasama ang kanyang mga tauhan. Ito na. Huhulihin na naman itong mga to. Kinuha nila ang mga apostol, ngunit hindi sila gumamit ng dahas sa pangambang baka pagbabatuhin sila ng mga tao. Medyo may takot na sila. Bakit? Ang dami na ng followers eh. Tama? Baka kung magkarayot doon, matalo sila. Magkagulo doon, matalo sila. Bakit? Ang dami ng followers na itong mga to eh. So, hindi sila gumamit ng dahas at kinuha nito na itong mga apostol na to. Ang sabi sa 27, iniharap nila sa kapulungan ang mga apostol at ang mga ito'y tinanong ng pinakapunong pari. Anong sinabi? Hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng taong iyan? Kaninong tingin nila tao si Jesus. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Hugas kamay. Which is totoo naman, sila ang nagpapatay sa ating Diyos. Amen? And then ngayon, meron silang ginagawa na medyo tinitwist nila. As if na wala silang kinalaman. Tama? Pero ang totoo, sino ba nagpapatay? Sila. Bakit? Hindi nila matanggap na Messiah si Jesus. Hanggang ngayon, sabi nila, number 1, kung bakit ayaw nila, dahil hindi nila tanggap si Jesus. Okay? So, sabi sa 4, mapilit. No? Ano ba itong mapilit na to? Sabi sa Proverbs 28 verse 1, tumatakbo ang masama kahit walang humahabol. Ito pinag-uusapan natin kanina. Ngunit panatag ang matuwid, ang katulad ay leon. Panatag. Kung ikaw ay nabubuhay sa matuwid, panatag ka. Pero yung pinag-usapan natin kanina, kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, para kang tumatakbo at hinihingal ka, pero wala namang mahabol sa iyo. Bible lang nagsabi niya na. So, and then sabi sa 29, sumagot si Pedro. Remember, tinatanong sila? No? Tinatanong sila, bakit ba pinapangaral niyo pa rin ang nangangaral pa rin kayo sa pangalan ni Jesus? Okay? So sumagot si Pedro. At ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Ito pala ang pananalig nila. Ito pala ang paninindigan nila. They have to stand. No? Sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Oh, 'di ba? So ngayon, alam na natin. If it is between God and men,
sinong susundin mo? Ang Diyos. Pero ang question, paano kung magulang ko ang nagsasabi? Kailan ang time na hindi ka susunod sa magulang kung hindi naaayon sa Biblia? Okay? Again, sa Diyos tayo sumusunod. We have to stand because again, alam natin ang promise ng Panginoon sa atin. No? Hindi tayo pababayaan. Okay? So, hindi tayo sumusunod sa tao. Kaya sabi niya, ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang siya'y inyong ipinako sa krus. Grabe si Peter, no? Napaka-bold niya. This is the character of Peter. Wala siyang takot na sabihin ito sa mga mataas na kapulungan, no? Mga punong pari, pero nakikita niyo ang character niya. Napakatapang niyang sabihin itong mga ito. Ang sabi niya, si Jesus ay muling binuhay na pinapatay ninyo nang siya ay inyong ipinako sa krus. Siya ay nabuhay. Okay? Hindi siya nanatiling patay. But remember, ang kausap niya na is the Sadducees. Hindi sila naniniwala. Tama? Pero pinatundayan ni Peter. Sabi nga ni Peter ay, iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ang mga Israelita ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan at nang gayon ay magkamit sila ng kapatawaran. Imagine niyo to. Binigyan pa rin sila ng pagkakataon. Nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon. The question is, igagrab mo ba? Huwag nating hantayin na akala natin, sabihin natin, andyan lang naman si Jesus eh. Yes, God is a God of many chances, but again, merong hangganan. Baka hindi mo alam. Ang hirap niyan, kung kailan tayo ay mamamatay na, naghihingalo ka na, sasabihin mo, in Jesus' name, in Jesus' name. Hindi. Hindi. So, ngayon pa lang, salvation is today. If you really want to go with God, ngayon na po yun. Amen? So, sabi nila, remember this, tagapanguna. Bakit tinawag siyang tagapanguna? Because he is the leader. Hindi naman pwedeng tawagin ng tagapanguna kung wala siyang followers. No? And then siya rin ang tagapagligtas. Si Jesus yung tinutukoy nila. Amen? And then, remember, ang kasalanan natin ay binayaran niya. Lahat ng tao, binayaran niya ang kasalanan. Sabi sa 32, saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinangagkaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Saksi. So we have to testify kung ano yung transformation na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Hindi pwedeng na-transform ang buhay mo pero hindi mo naman tinetestify o yung testimony nyo. I hope marinig ng ibang tao kung paano kayo binago ng ating Diyos. And then sabi, patahimikin. Because this is what Satan wants us to do. Patahimikin lang tayo. But again, if God is with us, hindi tayo tatahimik. We're going to proclaim yung gospel. Amen? So marami pa tayong pamilya, na hindi pa nakakatanggap kay Kristo. And then sabi sa 5, bilisan na natin, talaga ng Diyos, ang sabi sa ito, providence, no matter what happened, ang mangyayari ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kahit anong kulit mo at kahit anong takas mo, yung providence, kung ano ang kalooban ng Diyos siyang mangyayari sa iyo. And then God's control, because God is in control, lahat ay nasa kamay ng ating Diyos. Hindi kanya pababayaan, no? So kahit ano man 'yan, kahit alam mo yung nagplano ka, lahat na pinlano mo, pero kung hindi yun yung will ng Panginoon, hindi siya mangyayari. Okay? So sabi ng 33, naggit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng kapulungan ng marinig ito at nais nilang ipapatay ang mga apostol. Umabot na sila doon. And then sabi,
remember this, ang Bible ay parang two-edged sword. Okay? Kung ang tabak ay merong yung pinangaano ng tatay mo, yung sa buko, 'di ba? Yung anong tawag doon? Itak, isa lang, kabilang side lang, but this one is kabilaan. Kabilaan ng talim. Okay? So, pag tumama sa atin yan, sa kaibuturan, masakit. So, ito yung salita ng Diyos. Kaya sabi sa Hebrews chapter 4, verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kesa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukusuhan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Kaya na sinabi natin kanina, walang nalilingid sa Diyos. Bakit? Alam niya kung ano binabalak ng puso natin. And then sabi sa 34, ngunit tumayo ang isa sa kanila na ang pangalan ay Gamaliel, isang pariseyong guro ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol. So si Gamaliel, next time natin pag-aaralan yan. Okay? So he's a perfect example of hindi siya believer. Okay? So pero siya ay tinatawag na master teacher. And then sabi sa 35, at pagkatapos ay nagsalita, mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin ninyo sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal mula nang lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkahiwa-hiwalay ang kanyang mga tauhan at nauwi sa wala ang kanilang kilusan. And then pagkatapos lumitaw naman si Judas na taga Galilea. Hindi ito si Judas Iscariot because si Judas Iscariot ay taga anong Mindanao? Kariot, taga Kariot. Okay, so si Judas ay taga Kariot kaya siya tinawag na Judas Iscariot. Okay? So ito ibang Judas ito na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala ng mga mamamayan at nakaakit din ito ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya ang sabi ni Gamaliel, kaya ganito ang payo ko, wag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila kung ang kanilang plano o kilusan ay mula sa tao. Ito'y kusang maglalaho. And then sabi, ngunit kung ito'y mula sa Diyos, hindi ninyo ito maahadlangan at lilitaw pang kayo'y lumalaban sa Diyos. Sinunod nga nila ang payo ni Gamaliel. If you're going to assess what he says, parang tama. Tama eh. Pero again, he's not, hindi siya mananampalataya. Okay? So next time na natin pag-aaralan, kaya sabi, karunungan ng tao at karunungan na mula sa Diyos. Karunungan ng tao, ito yung natututunan natin sa ating eskwela, sa internet, kung kayo nagre-research, ito yung karunungan ng tao. But again, ay yung karunungan na mula sa Diyos, ito yung tinatawag nating wisdom. Okay? Na hindi natin nakukuha sa kaninong tao. Ito ay karunungan na nagmumula sa Diyos. Okay? And then sabi, pinapasok nilang muli ang mga apostol at matapos ipahagupit at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga ito'y pinalaya. Kung wala silang kasalanan, bakit sila pinahagupit? Tama? Wala naman silang kasalanan eh. And then ang sabi ng providence, yung pinag-uusapan natin kanina, tinalaga ng Diyos, ginamit ng Diyos na kabilang sa kaharian ng kadiliman. Because again, si Gamaliel hindi siya mananampalataya. Pero ginamit siya, pwede siyang gamitin ng Panginoon nang sa ganon, tayo ay proteksyonan para hindi mamatay ang mga apostol. So kahit yung mga hindi magandang pangyayari sa buhay natin ay pinapahintulutan ng Diyos nang tayo ay maproteksyonan. Kaya minsan, di ba, sasakay ka ng jeep, galit na galit ka pa, hindi ka nakasakay, naiwanan ka, yung pala maa-aksidente yung jeep. Because again, there's a providence ng Panginoon. Nandun yung pag-iingat niya. Okay? So sa 41, nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahihiyan.
alang-alang sa pangalan ni Jesus. I hope we have this kind of heart also. Di bali na tayo mapahiya. Alang-alang sa pangalan ni Jesus. Kaya yung tanong natin kanina, are you going to spread the gospel? Are you going to share the gospel of God sa mga kabataan ngayon? Yes na. Bakit? Tama na yung hiya. Tama na yung mahiya tayo. Bakit? Itong mga apostol nga na to, galak na galak pa rin sila. Sapagkat minarapat nila ng Diyos na sila'y magdanas ng kahiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen? So wala tayong rason. And then I hope, tulad tayo ng mga apostol na to. No? Kaya napakapalad natin. Meron tayong pastor na patuloy na gumagabay sa atin. Marapat lamang na magpasalamat tayo sa Diyos na meron tayong pastor at merong mga manggagawa sa simbahan. Amen? And then sabi, at araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagturo at nangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus, ang Kristo. Hindi sila tumigil. Nagpatuloy sila. Amen? And then sabi, tinalaga ng Diyos na patuloy nilang ipangaral si Jesus sa lahat ng lugar, panahon at henerasyon. Hanggang ngayon po. Kaya meron tayong ganito. Pinapangaral pa rin natin si Jesus. Amen? So I hope meron tayong tulad ng puso ng mga apostol. So salamat sa Diyos, meron tayo nito. 5 kailangan natin sa pag-ebanghelyo, dalisay, kapangyarihan, pag-uusig, mapilit, talaga ng Diyos. Amen po ba? So tayo po ay tumayo at manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po muli sa iyo at maraming salamat po sa kabutihan mo. Muli Panginoon, ikaw po yung mag-seal ng mga napakinggan namin yung salita sa puso po namin. Nang sa ganun, paglabas po namin ng silid na to, Panginoon, dala-dala po namin ng iyong salita. Muli Panginoon, tulungan mo nga kami na maipamahagi, Panginoon, ang iyong salita. Nang sa ganun, mahanap po natin ang natitirang hindi pa nakakaalam po ng iyong salita. Muli Panginoon, maraming salamat sa kabutihan mo, maraming salamat sa pagmamahal mo. Sa ngalan ni Kristo Jesus, Amen. Amen. Makakapuo po ang lahat. Salamat sa Diyos, meron tayong Holy Communion. Again, reminder, it's a Holy Communion. Kung hindi mo siya siniseryoso, mas magandang huwag ka munang communion kasi baka parusahan ka ng Diyos. So, sino nagko-communion? Yung naniniwala sila na binayaran ng Diyos ang kasalanan nila. Naniniwala na sila na si Kristo ay Diyos, siya yung tagapagligtas. Kung wala ka sa ganon, wala kang relationship kay God, it's better huwag kang mag-communion kasi baka mapahamak ka. Kamay na masipag yan.
pwede. Ha? Pag ano, tuturuan kita. Ha? Kay Jojo, kay Janjan. Pwede na, kung naiintindihan niya. Naiintindihan ba niya? So time para humingi ng tawad doon sa mga kasalanan na gawa natin last week. Tapos ang ginagawa natin to bilang pagsunod sa utos ng Diyos. Ha? Alalahanin kung paano binayaran ni Jesus yung kasalanan. Lahat po nabigyan. Pwede nyo pakitaas yung tinapay at sumunod kayo sa